Hello mga stories, welcome back sa ating content. Pasensya na kasi ah sa kalagitnaan ng mahal na araw. Pasensya na sa kalagitnaan ng mahal na araw. Ito nabungan sa akin. Hindi ko lang kung totoo ba ito at yun yan na parang ayusin ko muna. Masyadong mataas eh. Sorry. Anyway, sige. Pero napanood ko ito sa TikTok na dumaan sa FYP ko na medyo na parang na-trigger ata to yung itong estudyante. Pero panoorin ko lang yung context yun. Yung unang-una may sinabi yung si principal. Ito yung nangyari ito sa Antique, pero medyo kailangan ko kasi ng context, full context para dyan. Ito, panoorin natin saglit. Good morning. I want everything to be in order and its proper place. This activity, the graduation, should be in uniform and with your sublime. That's all. So please, if you are doing something against the rules of the law, paki. Because itong ito si principal idol mo ba si Miriam Santiago? Miriam Defensor? Kung makapagsalita parang Miriam Defensor ano ba? This will continue as in the authority prescribed. Okay? I have already taken your pictures and I have already documented everything. Let us not make the rule of the law run over this activity because this is the activity of the Department of Education. Thank you for your obedience. So, just take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Okay? So uniform with your ribbons and your sablay. That's all. Ano? Teka lang. Hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Parang parang babalik mo. Parang nag-rental ka lang? Ano ba yan? Matapos ang babayaran tapos ang ending babalik? Ano to? Hindi ko maintindihan Ito, tapos tatanggalin. Ano yun? Tapos sasabaset ng rules. Gano'n. Alam mo, ang daming sablay. Kung tutusin. Pero sige, ko na ng video ito. Tuloy ko yung video. Okay? No! I am calling police for you. Wow. Nanakot pa, tatawag siya ng pulis. Wow, principal yun ang tatawag ng pulis. Ang galing parang tinakot po pa yung mga estudyante pag hindi sumunod. Diba? Tingnan nga, parang medyo off ako doon. Alam ko mayroong dito na teacher na kakampi dito, na teacher ang kakampi dito sa principal. Hindi ko alam kasi dito pala, sa video pa lang, parang tinakot nyo pa ako na I'm calling the police. Parang tinakot nyo pa kami. Diba? Mag-graduate kami, pero parang pinapahinto mo kami. Parang, alam mo yung pag mag-race kami, tapos finish line, parang, dito ka lang muna kayo, huwag ka muna kayo ihahakbal sa finish line. Parang ganun. Tingnan mo yung sa advisor, ginaganon daw. Diba? Napapansin mo yung si advisor, gumaganon siya. So, parang sinasayo, quiet lang. Parang, teka lang, parang, hindi kami magsasalita, hindi kami magbibigay ng opinion, ganon.
Ano yun? Ikaw lang bang lahat naman masusunod? Tapos set the rules, gano'n? Set up, the F word rule? Ano yun? Medyo medyo parang nagis na yung This is it. We are training our learners to be disciplined and obedient to authority. What kind of attitude are we giving them? What kind of practice and what kind of examples are we giving them? Oh my God. Kung ako estudyante, hindi, let's make the decision. Pero parang off na sa akin eh. Bakit ganun? Diba? Bakit ganun na, yung parang, teka lang, ako masusunod dito kasi, eskwelahan ko to, ako may dito, parang sinasabi mo na, ako ang principal dito, kayo, ako masusunod, parang, dapat masunod kayo sa ganito. Lahat kayo susunod. Wala against ganyan. Parang ganun yung parang diktatorya. Parang diktatorya. Dito parang naiinis ako. Sorry ganyan talaga yung mga Disobedience to local authorities? Shall we start? I don't want to see anybody with your hats and your togas, because it is not indeed order. Hindi pwedeng yun sa toga? Ano yun? Hindi pwedeng suotin? Ano yun? Bakit? Gagraduate na nga eh. Tapos, parang huwag kayong magsuot ng toga, ganyan. Ano yun? Dapat, supposedly, dapat pag mag-graduate na ng graduation ceremony, tapos hindi nyo pa pusutin ng toga, ano yun? Parang parang finish line na eh, pero pinapatigil nyo na kami. Ganun, huwag kayong, tatapak sa finish line. Parang ganun yung, dating sa akin eh. And I want the class advisors to write the names of those who violated the authority. The parents ang katulutan. Teka, ano bang binabiolate dyan? Madam Principal, sino ka? Diba? Ano bang pinaglalaban mo dito? Ikaw lang ba may ikaw lang bang parang may-ari mo itong school na to? Diba? Ano to? Graduate na nga eh, tapos i-hold mo? Pathetic talaga, grabe. No! Into proper perspective, return. This is the graduation ceremony. Please hand over.
siya. Ano yun? Hindi na ako magtatanong kung bakit nag-aralo yung mga estudyante. Okay? Kasi guys, let's take note and list down the names of those who violated what is prescribed and agreed to be done. I don't want our learners to be bastos. Putang ina nga to. Ano to? Gago. Respect. Oy. Hoy, sino ka, ano? Respect, anong, ikaw i-respect, respect the earn. Ini-earn yan. Amen? I applaud those learners who follow the rule. Okay, sit down. Sit down. You vehemently violated the rules. You have to put yourselves in proper perspective. Put yourselves in proper perspective. This is a graduation ceremony. Alam ko, graduation ceremony, pero parang bakit nyo ako, parang bakit nyo kasi pinapahod yung mga estudyante? Ano bang atraso sa inyo? Ha? Nag-graduate na nga eh. Tapos gusto nyo i-hold. Ano bang atraso ba? Ano bang requirements? Ano bang kulang? Ha? Ano bang sinasabi mo sa DepEd? Hindi ko maintindihan. Of the Department of Education. Put yourselves in proper perspective. This is not a rally. This is not an assembly of those who would like to have their interests over and above the law. Wow. Parang nagbabantay yung mga advisor, no? Aba, the worst scenario. Worst scenario? Ikaw kayo dadagdag ng problema eh. Pero sige, ano natin? Ever, in my entire career, it's clear and simple, defiance. Ay, pasalamat lang kita nakalumbos si Mr. Inopiques. Or else, is this the kind of culture we are showing? What kind of education did you receive in this institution? Ano? Education of what? Of math? Education of... Ano ba? Gagraduate niya nga, tapos parang sinisermon nga, ano ba ang problema doon? Hindi ko maintindihan. Ano ba? Mag-graduate na kami. Sige, raraanan na kami. Mag-assemble na, na kami. Mag-perform na kami. Gagato na kami. Magsisimula na. Pero, hindi ko mag-gets. Okay? Sige. Insubordinates? No hurry! Ano ba? You have the right to say so. Wow. And you... Teka na, right to say so. Bakit? Wala bang kaming karapatan magsalita? Ano yun? Ikaw na lang, tama? Di pwede yun. Natapatayan, demokrasya tayo. You have no right to destroy the graduation today for your own personal motives. This is not a question kung anong gusto niyo, but this is a question of rule and order. If you do not know how to obey simple rules,
proud. Gagraduate kayo with that kind of attitude? Teka lang. What? Attitude? Baka ikaw attitude, Leche. That reflects the kind of attitude you have in your homes. If you do not recognize the authority of your parents in your homes, the same is true here. Or through the insinuation of some persons that I want you to remember. This is graduation is surrounded by the Department of Education. This is not a rally. This is not a mob. This is not a crowd. This is a graduation. Oo, panggagaslight mo, di mo pa di mo pa nag-uumpisa na nag-graduation, pinagagaslight nyo pa kami. Parang, pinagagaslight nyo pa mga estudyante. Ano ba naman yan? Ano bang problema nyo, ha? Supposedly, those who have achieved the prescribed requirements of the Department of Education. And disobedience is not one of them. Class advisors, list down the names of the students, okay? And we will dealing them one by one after their graduation. Actually, please hold the release of the diploma. They should be taking that. Parang pinapahul niyo yung diploma. Parang hindi nyo, parang sabihin mo na lang kasi na huwag kayo mag-graduate. Yun lang yun. Parang dito pala parang parang panggagaslight niyo na. Tapos parang na sinasabi, hold yung lahat, tapos papalista lahat ng bawat estudyante na ganito na, tapos ba-violate. Ano ba sinasabi mo? Diba? Nag-graduate na eh. Ano ba? Parang, hindi ko maintindihan. In the office. That's an order. The original diploma should not be given. Naliwanag? Do not force me to do something that everybody will regret. Okay? So, take off the diploma that I signed in the diploma jacket because they will be getting that in the office one by one. What the fuck? Oh, angan? Sino ka? What's the name? Nice one! Write down the names. Sino na ka? Sino nagkatitin mo? Ha? Okay. Pakita mo! Class advisors, not try, but impose something sa inyong kabataan. Because that will reflect to you as class advisors. Okay. Ay, okay. This is okay. Let them go out if you want. Okay. Class advisors, you go to your respective classes. Okay. So, we will start the graduation to those who did not. Ano nga class yun? As I said, no toga. Okay. Class advisors, attend to your advisory class.
Okay, lamang mo rin. Medyo ano ito? Are you ready? Okay. Oh my God, nakakainis at nakakalungkot naman. Nag-graduate man, tapos ganyan mangyayari. So, okay, so dito pa lang pasensya na hinabahan ko kasi gusto kong malaman yung context na yun. Alam mo, okay, medyo ako dito na may dalawa kasi mali dito, pero mas mali dito yung yung principal dito. Kasi according dito sa comments dito kasi sabi daw, ito sabi daw, DepEd said na wearing toga is optional. Di naman sinabing bawal talaga. So frankly, decision dapat ng parents ang masusunod since majority naman pala ang nag-agree na magsusot ng toga for grad. Hindi ko nakakaya yung guest speaker nakakaya yung guest speaker sabi majority naman po kasi yung mag-agree, so yung mga hindi nag-agree wala po sila magagawa ron kundi dapat sundin kung ano yung napagdedesisyonan. Ganyan naman lagi, di ba po, majority wins as always. Okay. May issue na yan dito sa amin. Ito, sabi dito na random question. May issue na dito sa amin. Events din siya sa mga resolution pa. Kaso, umabot sa division school, principal ba din nasabon. Kasi no one should be left behind. Yung objective, yung DepEd. And this mean yung majority rule is not applicable. Pero perspective dito yung dalawang panel talagang pareho sila mali. Okay? So pero mas sana about talaga dapat yung noon pa lang dapat kung hanggat wala pa or malapit na mag-graduation dapat sinabi niyo na agad. Yun yung kasi mali dun kasi dito pa lang sa graduation mag-graduate na tapos sa kanila sasabihin na no one's ganun allowed na ganyan. Kasi parang naghahanap ka ng timing para dyan hindi pa meron din na hindi agree at isa na sa dun yung sumigaw dun. Yung nga lang okay na sana yung 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 against doon minsan ang mali kasi doon nagbura ka kasi yun tapos ang lakas ng tama calling for is for what tinakot nyo katulad niyan tinakot nyo pa ang estudyante na tatawag siya ng pulis. Wow, ito minor de edad tatawag ng pulis kulong yung kaya nyo bang makulong sa kulungan ng mga kabataan? Anong kasalanan doon? 'Di ba? Ano yun? Kasi hindi pwede kasi ganun. Ito principal yung mga mali dahil dapat yung meeting sila yung mga teachers about not wearing toga. Bakit sa event niya na pag in-announce very disrespectful talaga dapat sinabihin niya yung mga students, hindi yung na hindi sasabihin ng ganyan. Ibinili niya yung toga na yan. Nagbayad sila. Di ba? Tapos nagbabayad, tapos ang ending niya, bawal prosecuted. Ano yun? Di ba ako dito sa memorandum agreement na optional talaga ang pagsutang toga. Ito, kasi alam mo kasi itong principal na ito pala decision ewan ko na ito sabi nito nag-comment ito galing kay Christine John, hindi lang tela ang ng toga ang pinapabad kundi pati dignidad at saya ng mga batang ilang taon nagtiis at nagsikap sa araw ng graduation na sana'y puno ng ngiti. Pero na mismong principal ng sumira ng memories at pinaka-importanteng araw ng mga graduate. Yun, di ba?
Agree. Exactly. 'Di ba? Na alam mo yung hirap at sikat, tapos ang ending parang siya yung sumira ng memories, 'di ba? Kaya ang ending ang dami protesta dun sa dahil nga hindi makatarungan yung regulations. Tapos tinakot po yung na ipapapulis. Wow, sino ka ba? Ha? Sino ka ba? Bakit? May ebidensya ka ba? Bakit? May napatay ka ba? Ano yun? Diba? Ito naman, anyari naman pala yung mga parents yung nag-uniform na lang para maging simple ang graduation. So before, paano nag-held na sila ng meeting, but hindi daw na submit ang final ng decision yung meeting. Dapat na sinabi nyo una pa lang kasi wala naman silang toga kung hindi pinahiram ng principal ng authorities. And they head to meeting before time. But again, madami hindi aware na hindi isubmit ang final decision yung meeting. Now, yan, ang amount kasi sabi daw, 400 daw kasi yung sleeve and etc. Yung 200 din yung toga. Kaya maraming umaray sa presyo. Isa pa, walang sinabing DepEd order na bawal yung toga. Is the choice na as long as proper attire. Nice. Pinapatanggal ang toga diba? Bakit naman? Option na naman tapos siya pala desisyon. Ano yun? Kanya-kanyang policy para dyan. Hindi pwede yun. Hintayin na lang natin sa Rapid Tool ko yan hintayin ko na lang kay Rapid Tool ko to. Malamang sa Lunes to. Against the law, wearing toga is optional, but doesn't mean na bawal. Majority of the parents agree na wearing toga, kaya obviously yung principal ang mali. Nakakaya as in educator myself, tsaka myself and miss na toga, hold on na ba? Hold daw hindi ko lang nakalagay dyan. Hold, parang ewan ko sa caption. Medyo automated, hindi maganda. Sana si principal nag-attend ng meeting para sa mga magulang ipapaliwanag. Si principal maghahanap ng tempo para makapag-sermon panggagaslight, magtaray sa harapan sa harapan ng stage. At ang worst part doon is nakakaya yung guest speaker. Ay nako. Well, tingnan natin yung updates dito. Ang part of this dito parang mali dito yung dalawang panic, pero mas na lamang dito is yung principal. Yun lang. Kasi na-trigger na matapos ito sa hinto, i-hold, tapos sasabihin yung violate yung gano'n. Anong violate yung pinagsasabi mo, diba? Paanin ko na ng 30 minutes kasi special edition to. Mahal na araw na kasi, nakakainis kasi dito pala parang naiinis na rin ako Pero pasensya na sa muli, pasensya na sa kasi kalagitnaan na mahal na araw, tapos ganito bubungan sa akin sa at maraming magagalit dyan, diba, na karamihan. Hanggang ngayon, ongoing investigation para dyan. So, hindi ko alam dito ang kalabasan. Yun lang mga stories. Kung ano yung comments dito, ano daw yung mga masasabi nyo, comment nyo sa baba para basahin natin lahat. Thank you and see you next video. Bye! Sige, bye.